Salamat naman at gising ka na, Ginoo. May masakit po ba sa iyo? Tanong ni Gil sa binatang isang buong araw at isang buong gabing tulog. Ngunit hindi nito kilala ang sarili. Anong nangyayari? Sino ako? Sino ka? Tanong nito. Hindi mo kilala ang sarili mo. Hindi. Sino ka ba? Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Naku po, Ginoo, ang dami mong sugat. Natagpuan kitang halos wala ng buhay. Buti nga naagapan ka pang gamutin ng lolo kong albularyo. Sino ka ba? Ako si Gil. Narito ka sa bahay namin ni lolo at lola na parehong mga manggagamot ng herbal. Sila ang nagtulong-tulong na gumamot sa iyo at sa kabutihang palad na iligtas ka nila sa kamatayan. Tahimik na inalala ni Zyper ang lahat. Subalit walang kahit kaunting alaala sa kanyang isipan. Kahit pangalan niya ay hirap siyang makaalala. Huwag mo na nating isipin ang bagay na yan. Ang mahalaga ay ligtas ka at maayos ka na at gising ka na rin. Pangalanan na lang kita. Sino nga ba? Pwede kayang Sereno? Tanong ng dalaga. Napahilot ng sentido ang binata. Alam niyang malayo-layo iyon sa kanyang pangalan. Ngunit, para lang din may pagkakakilanlan siya, ay pumayag siyang tawagin nitong Rino. Salamat, Gil. Salamat sa pagligtas mo ng aking buhay. Ay, hindi po ako yun. Ako lang po ang nakakakita sa iyo sa dalampasigan, pero hindi po ako ang nagligtas ng buhay mo. Si Lolo at Lola, sila ang nagligtas ng iyong buhay. Salamat sa inyong tatlo. Mahinang wika niya. Bumangon siya dahil pagkaramdam niya ay hindi siya gagaling. Kung ganoong nakahiga lang siya. Rino, hindi ka pa magaling. Ayos na ako. Hindi na masakit ang katawan ko. Anong hindi masakit? Imposible naman yun. Tsaka ang lakas ng ulan Saan ka naman pupunta? Hindi rin naman natin alam kung saan ang tunay mong tirahan at kung sino ang iyong pamilya. Litanya ng dalaga. Hindi siya umimik. Diretso lang siyang tumayo na parang walang nangyari. Hindi niya alam kung bakit parang wala naman siyang iniindang sakit sa katawan. May mga pasa siyang kaunti. Hindi rin niya natandaan kung saan niya iyon nakuha. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa ibabaw ng nakabukas na bintana. Nakayuko niyang sinilip ang paligid ng bahay. Hindi pala iyon bahay. Isang kubo na yari sa nipa ang bubong. Maging ang mga dingding. Kawayan ng saig at buong kahoy na bilog ang haligi. Pinilit niyang maalala ang lahat ngunit sumakit lamang ang kanyang ulo. Tuwing pipilitin niyang alalahanin ang lahat, ay tila may puwersa ng enerhiyang namuo sa kanyang utak. Inilahad niya ang kanyang dalawang palad at sinalok sa umaagos na tubig ulan mula sa bubong na yari sa nipa. Maging si Gil ay nagulat ang biglang humupa ang ulan. Wala nang pata kahit konti. Biglang nawala ang maiitim na ulap sa kalawagan. Sumilay bigla ang haring araw. Paano mo nagawa yun? Gulat na tanong ni Gil. Ang alin? Ang pagtigil ng ulan. Paano mo nagawang patigilin ang ulan ng ganun kadali? Wala akong alam sa sinasabi mo. Tiyak akong nagkataon lang ang lahat. Hindi ako naniniwala. Paanong nagkataon lang ang ganoon? Imposible. Giit ng dalaga. Umiling na lamang siya at hindi na pinansin ang sinabi nito. Lumabas siya upang tignan ang buong paligid. Puro maliliit na kubo ang naroon. Parehong nipa rin ang dingding at bubong. Ang hagdan ay gawa rin sa kawayan. Para siyang artista na pinagtitinginan ng mga kapitbahay na nasa paligid. Hindi niya yun binigyan ng pansin. Pinuntahan niya ang dagat kung saan ay natagpuan siya. Ayon sa kwento ni Gil. Gusto niyang maalala kung bakit siya naroon, kung saan siya galing. Ngunit bigo siyang mahanap ang kasagutan. Hindi niya namalayan na nakasunod sa kanya ang dalaga. Naalala mo na ba kung bakit ka napunta dito? Tanong ni Gil sa kanyang likuran.
Umiling siya sabay buga ng hangin. Ramdam niyang may kakaiba. Ramdam niyang may iba sa pagkatao niya na hindi niya nailabas. Tinitigan niya ang dagat. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang pumasok sa utak niya na pwede niya iyong paangatin. Laking gulat niya nang makitang halos 6 na metro ang inangat ng tubig mula sa karaniwang level nito. Naku Rino, bilisan mo. Umalis na tayo. May tsunami. Sigaw ni Gel, sabay hila sa kanya. Ngunit hinayaan lamang niya ito. Napagtanto niyang siya ang may gawa niyon. Kaya bigla niyang inuto sa kanyang isipan na pahupain niyon. Nagulat siya dahil bigla din niyong bumaba. Nakita mo ba yun Rino? Kusang humupa ang tubig. Ikaw rin ba ang may gawa? Hindi wala akong ginawa. Tanggi ulit niya. Ngunit napagtanto niyang siya talaga ang may kakaibang kapangyarihan na kayang kontrolin ang utak. Sino ba talaga ako? Sa utak niya. Nakita ni Gil na tila naguguluhan siya, kaya nilapitan siya nito. Huwag mo na lang munang pilitin kung ayaw pang maalala ng utak mo. Maalala mo din lahat sa tamang panahon. Wika ni Gil. Umangon na lang din siya. Inakay na siya nito papasok ng kubo. Tila ba takot na mabuhal siya, gayong maayos naman lahat sa kanyang pakaramdam. Kapag nakita kang palakad-lakad sa labas ng lolo at lola ng ganyan ang kalagayan, tiyak na ako ang kanilang pagagalitan kasi hinayaan kita. Wika ng dalaga. Maayos naman ang aking pakaramdam. Walang masakit sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Paliwanag niya dito. Maniwala ako kung kakain ka. Kung ano-ano pa yung ginagawa mo, gayong 24 oras kang gising. Medyo nakaramdam din siya ng gutom, kaya pumayag siyang kumain. Sabay sila dahil hindi pa dumating ang lolo at lola nito. Nasa baryo ang dalawang matanda. Nilalako ang mga kuhang lamang dagat para may pambili ng kanilang bigas. Hindi problema ang ulam sa kanila dahil marami sa dagat. Basta't magsipag lang sa pananagat. Kaya maitim at sobrang tuyo tignan ang buhok at balat ni Gel. Ngunit hindi may pagkailang napagaganda niyang dalaga. Kilos at pananalita ay mabait din. Tahimik silang kumakain. At habang kumakain ay ramdam niyang hindi iyon ang buhay na kanyang nakasanayan. Hindi nga siya marunong maghimay ng pritong maliliit na isda na inilagay ni Gil sa kanyang plato. Nilamon niyang lahat ang buong isda kasama ang ulo. Kaya maagap si Gil sa pagpigil na itikom ang kanyang bibig. Mali, teka lang, ano ka ba? Mamaya ay may tinik ng isdang tutusok sa lalamunan mo eh. Saway ni Gil. Paano ba kainin to? Hindi ko maalala eh. Imposible naman kahit sa pagkain na hindi mo maalala. Sabihin mo laking yaman ka lang, halata naman sa mukha at sa tingin ko ay piloto ka. Paano mo nasabi? Tanong niya. Kasi nakita ko ang uniforme mong pantalon, parang sa piloto. Wala ka na nga lang damit ng matagpuan. Unti-unting nagkaroon siya ng ideya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Muli na naman niyang pinilit inisip kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong iyon, ay mas nilaliman pa niya ang kanyang pag-iisip. Ngunit napahawak siya ng kanyang ulo nang maramdamang tila mabibiyak na iyon. Huwag mo na kasing ipilit. Huwag kang mag-alala. Tiyak naman akong may maghahanap sa'yo. Hihintayin natin sa mga social media. Kaso lang ay wala din naman akong cellphone. Wala rin kaming TV at radyo. Pag naman dinala ka namin sa pulis, sabi ng aking lolo, wag mo na daw. Kasi hindi kami sigurado at baka may masamang balak sa iyo ang kung sino. Kaya nangyari ito sa iyo. Kwento ni Gil. Napaisip siya sa sinabi ng dalaga. May punto ito at tama ang desisyon ng matanda.
kaya hindi na rin siya nag-report pa. Hinayaan niya ang kanyang mga kaanak ang maghanap sa kanya. Kinagabihan, habang naghahapunan ay nagpasalamat siya sa mag-asawang matanda sa pagsagip ng kanyang buhay. Naawa din ito sa kanya nang malamang wala siyang maalala. Huwag kang mag-alala, darating ang araw na maalala mo rin lahat. Makakasama mo rin ang iyong pamilya. Kaya sa ngayon, isipin mo na lang na pamilya mo kami. Wika ni Lolo Bernabe. Reno nga po pala ang pinangalan ko sa kanya, Lolo, Lola. Ayos lang naman daw sa kanya. Okay lang naman yon. Ibabalik na lang natin ang tunay mong pangalan kung maalala mo na. Wika rin ni Lola Lourdes. Salamat po sa inyo, Lolo, Lola. Wika ulit niya sa mga ito. Katapos nilang maghapunan ay maaga siyang natulog. Inaantok siya at hindi niya alam kung bakit hindi niya mapigilan ang mga talukap ng kanyang mga mata. Biglang naramdaman niya ang tawag sa kanya ng isang boses. Alam niyang nasa kanyang paligid lang ito. Una ay tila ayaw pang dumilat ng kanyang mga mata. Ngunit nang mapagtanto na tila kilala niya ang boses, ay agad siyang dumilat. Pamilyar ang mukha nito. Po, natatandaan mo pa ba ako? Lolo Argos, hindi ba at nasa kaharian ka na ng mga engkanto? Tapos na ang limitadong panahon mo sa lupa. Anya, mabuti at naalala mo na ako. Bumalik ka na sa mansyon. Kailangan ka na ng iyong ina. Alalang-alala na siya sa iyo. Bakit kasi hindi niyo na lang ako dalhin sa mansyon? Wala akong matandaan sa buhay ko, maliban sa inyo. Oo anak, hindi mo kami malilimutan sa iyong diwa. Dahil parte kami ng buhay mo bilang lahing immortal. Unting dugong immortal ay nananalaytay pa rin sa iyong ugat. Pero sana makakatulong ng bagya para maalala mo ang marangyang buhay mo bilang isang piloto. Nagkarasang eroplano na dinadala mo dahil pinatamaan ng kidlat. Si Prinsesa Azore, siya ang may pakana ng lahat. Ngunit hindi siya nagtagumpay na mabiktima ka. Sa galit niya sa Tianaida mo na ngayon ay isa ng reyna, ay gusto niyang ipagiganti lahat ng lahi natin. At ikaw ang unang biniktima niya. Pero sisigurudahin namin, ikaw lang at wala ng iba pang maging biktima ang sawing prinsesa na iyon. Sa tagal na ng panahong nagdaan, hindi ko akalaing babalik pa iyon para magiganti muli. Litanya ni Argos. Ilala lang siyang pilit iniisip ang kanyang totoong pagkakilanlan. Walang nagbago, ganoon pa rin. Maliban sa kanyang lolo Argos na nakita niya ngayon. Halika, dadalhin kita sa kaharian na ngayon ay nasa pamumuno na ng iyong Tianaida. Hindi pa man siya nakasagot ay isang tila sa lamay na pabilog ang biglang pumorma sa kanilang harapan. Hinawakan lang siya nito at ilang saglit pa ay nasa isang napakagarang palasyo sila, kung saan ay mamahalin ang lahat ng mga kagamitang nakadisplay sa bawat sulok. Nagkalat ang mga mamahaling bato at mula sa kanilang kinatatayuan ay makikita ang naglalarong dragon sa itaas ni Reyna Naida, ang kanyang tiyahin. Hindi ko akalaing makakadalaw kang muli sa mundo ng mga immortal, Zephyr. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo. Mabuti na lang at ligtas ka pa rin kahit nasa isang kondisyon ka, kung saan epektado ang isipang mortal mo. Sana maalala mo pa rin ang lahat hangad naming makauwi ka sa iyong inang si Ate Lorena. Tiyak naman akong nag-aalala na ng sobrang iyong ina. Mahabang litanya ni Reyna Naida. Pasensya na po tiya, wala akong maalala sa aking nakaraan. Pero kaya mo bang alalahanin ang mga pinsan mo? Sina Mare, Mary at Maria mo.
Siguro naman ay naalala mo pa sila. Tanong ni Naida. Wala akong maalala isa man sa kanila, Tia Naida. Kawawa naman ang pamangkin ko. Pero tiyak akong gumagawa rin sila ng hakbang upang mapabilis ang paghahanap sa iyo. Ang asawa ng pinsan mong si Ate Mary ay isang magaling na detective agent. Kaya tiyak sa mga sandaling ito ay naghahanap pa rin sila sa iyo. Hindi titigil ang pinsang si Octaviano mo hanggat hindi ka mahanap. Wika ni Naida. Ngunit wala siyang interes. Hindi naman niya kilala ang mga iyon. Mas interesado pa siya sa dragong ginto na lumilipad at paikot-ikot sa kanilang uluhan. Gusto mo ba siyang makilala? Tanong ni Naida. Talaga po, hindi siya nagbubuga ng apoy. Baka matosta ako sa ibubugan niyang bulang apoy. Reklamo niya. Mabait si Agni. Hindi iyan nagbubuga ng apoy sa hindi kalaban. Nagsasalita din siya. Ang galing naman, Tia Naida. Pwede kaya akong sumakay sa kanya. Tapos, lilipad kami sa karagatan. Tapos, maglalaro siya doon ng apoy. Naku, huwag mong gawin yan, pamangkin. Kawawa si Agni. Manghihina siya sa ganyan. Hindi laro ang pagbubuga ng apoy. Ginagawa lang niya iyan tuwing may laban ng kaharian. Pasensya na po, Tia. Hindi ko alam yan. Sige lang, sumakay ka lang. Walang problema kay Agni. Kahit saan pa kayo aabot sa pag-iikot, alam na niya ang daan pa uwi. Biglang dumapo si Agni sa sahig na gawa sa marmol. Yumuko pa ito upang magbigay galang sa kanila. Pagkatapos ay inutusan na siyang sumampa. Ang galing, marunong ka ngang magsalita. Niya habang maingat na sumampa sa likod nito. Napasigaw pa siya nang bumulusok ito paitaas. Mabuti na lang at nakakapit siya sa palikpik nito, malapit sa kanyang kinaupuan. Habang iniikot ang buong kaharian, ay muli niyang naalala ang kanyang karanasan sa pag-iikot sa buong palasyo. Halos walang nagbago. Matingkad pa rin ang kulay at halos hindi lumuluma making ang mga matitinggad na kulay ng palasyo. Halos kumikinang iyon sa malayuan dahil sa gintong halos kalahating parte ng palasyo ay yari dito. Pwede ba tayong lumayo, Agni? Tanong niya rito. Hindi maaari, pagagalitan ako ng Rena. Ganoon ba? Sige, dito na lang tayo. Tila may lungkot sa kanyang boses. Sige na nga. Ipapasyal na lang kita sa mga kabeserang kaharian na mabubuti at kaalyansya ng kaharian para maaliw ka sa mga bagong tanawin na nasa kanilang kaharian. Pag-awi ka nito ay naintriga siya. Gusto niyang malaman kung ano ang meron at magandang tanawin sa kabeserang kaharian. Hindi na nga yata siya alis doon nang makita ang unang tanawing pinagdalhan sa kanya ni Agni. Isang kabilugang buwan na sobrang laki. 10 beses na mas malaki kaysa kabilugan ng buwan na makikita sa normal na mundo. Tila ba nakakatakot at sobrang lapit na nito sa mga bulubundukin. Lahati ng mga kakahuyan ay natatakpan ng kasing napakaputing hamog. Napakasarap ding amuyin ang ihip ng hangin. Sobrang sariwa. Pinagsamang amoy ng isla at amoy ng mga pinaghalong bulaklak na rosas at lili. Sa ilalim ng buwan at bundok ay ang napakalawak at napakahabang talon. Ang daming malalaking baging na nakakabit sa malalaki at mahahabang mga kahoy. Ang daming nagliliparang mga diwata sa mga malalaking puno. Tila ba ayaw na niyang umalis sa pwestong iyon. Ang gaan ng kanyang pakaramdam. Kaso ay kailangan niya niyang bumalik. Ayaw niyang mag-alala sa kanya ang pamilyang kumupkop sa kanya. Matanda na ang mga ito, kaya ayaw niyang bigyan ng alalahanin. Pagbalik niya sa kaharian ay hiniling niya sa kanyang lolo Argos na bumalik na sa mundo ng mga tao. Pinitik lang nito ang kanyang tainga at sa sobrang sakit ay napabulala siya. Saktong nagising siya at pagmulat niya ng kanyang mga mata
ay ang dalagang si Gel ang nasa tabi niya. Tila ba hinintay siya nitong magising. "Salamat naman at gising ka na, Rino. Alalang-alala na kami sa iyo." Wika ng dalaga. Baka sa mukha nito ang tuwa. "Hindi Rino ang pangalan ko. Ako si Zipper." "Naalala mo na ba ang lahat? Kilala mo na ang sarili mo?" "Hindi rin. Basta nanaginip ako. Zipper ang pangalan ko. Saka hindi ko rin alam kung bakit ko napapanaginipan ang mga nilalang na yon. Parang totoo. Napakaganda ng lugar." "Naku, kung hindi ako nagkakamali, napadpad ka sa mundo ng mga engkanto." "Naniniwala ka ba sa mga engkanto, Gel?" tanong niya. "Oo naman no, may sariling buhay din sila." Tumango siya sa naging sagot nito. "Zipper ang pangalan ko at kailangan kong mahanap ang aking pamilya. 5 araw na daw akong nawawala. Bakit kaya hindi pa nila ako hinahanap?" "Sigurado din naman akong pinapahanap ka na nila. Malayo marahil ito sa lugar na pinangyarihan mo. Pasensya na, isla kasi itong sa amin. Walang radyo at telebisyon, kaya matagal bago ka matagpuan ng pamilya mo." Litanya ng dalaga nang biglang may nangapit bahay sa labas ng kubo. Agad nitong pinagbuksan at sobrang lawak ng ngiti nito nang makita siya. Zipper, totoo nga ang impormasyon. Nandito ka sa isla. Masayang wika nito. "Sino ka?" tanong niya. Ako si Octaviano, asawa ng pinsan mong si Mary. At sa akin kanila pinahanap. Ang layo nga nang napuntahan mo. Kaya 5 araw pa bago kita mahanap. Tinitigan niya ito. Hindi niya sigurado kung nagsasabi ito ng totoo. Tila nahahalata nito ang kanyang pagdududa, kaya sinabi nito na kasama nito ang kanyang pinsan. Ilang sandali pa ay isang magandang babae ang papalapit sa kanila. "Nahanap mo na ba, mahal?" tanong ng babae. Saktong pagdungaw niya ay nagtama ang kanilang mga mata. "Zipper, ikaw nga, sa wakas. Nahanap ka din namin." "Sino ka po?" tanong niya sa babae. "Zipper, hindi mo ako makilala?" gulat na tanong ni Mary. "Nagkaroon po siya ng amnesia kaya wala siyang maalala maliban sa pangalan niyang Zipper. Nasabi niya ay iyon ang ipinangalan ng engkanto na minsang maglakbay ang kanyang diwa." "Kung ganoon, naalala mo pa rin sina Lolo Argos?" Opo, siya ang nagpaalala sa akin sa aking pangalan. Saka katawang tao ko lang ang nakalimot at nawala. Ang aking pagiging immortal daw ay hindi mawala kahit kailanman. Litanya niya. Hindi alam ni Mary ang kanyang sasabihin. Hindi pwedeng mahalata ng dalaga na may lahi silang engkanto. Agad niyang niyaya si Zipper na umuwi na. Pumayag ito ngunit gusto nitong dalhin ang 2 matanda na mag-asawa kasama ang apong si Gel. "Mayaman tayo, hindi ba? Kaya isama na natin sila." "Walang problema. Sige kung iyan ang gusto mo," sagot ni Mary. Biglang nagliwanag ang mukha ni Zipper. Nilingon nito ang dalaga na may matamis na ngiti. "Narinig mo yun, Gel? Pwede ko kayong isama pa uwi." "Naku, Zip. Hindi mo naman kami dapat alalahanin eh. Anong hindi? Kayo ang nagligtas sa aking pinsan. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Malaking bagay na hindi siya natagpuan una ng Prinsesa Azori na iyon. Masyado na siyang naging mapangahas, mapanganib at maperwisyo." Wika ni Mary. Nakakulong naman sana ito sa isang malaking banga. Naging koleksyon na ito ng kaharian. Ngunit aksidenteng nakawala dahil nawasak ang banga nang may isang labanang sumiklab muli sa pagitan ng kaharian at ng kabiserang dati ay kaalyansa. Ngunit sa huli ay naging kalaban dahil sa inggit. Emosyonal na sinalubong ni Lorena ang kanyang nag-iisang anak. Niyakap agad siya nito ng mahigpit habang umagolgol.
Sino ka po? Tanong niya. Ako ang iyong ina. Ako ang Mama Lorena mo. Wika nito. Biglang nag-teleport sa kanyang likuran si Asol, na noon ay hindi kita ng kanyang mga kasamang si Lolo Bernabe, Lola Emma at apong nitong si Gel. Anak, masaya kaming nakasama kang muli. Pasensya na kung nahirapan kaming mahanap ka kaagad. Wika ni Asol sa kanyang likuran. Pasensya na kayo, wala akong maalala. Wika niya. Kanento ni Meroy lahat sa kanyang mga magulang. Sobrang nagpapasalamat si Asol at Lorena sa dalawang matanda at ng apong si Gel. Matapos ang pagtitipon sa mansyon ni Sapiro, ay umuwi ang mga ito sa sarili nilang bahay, kasamang mag-asawang matanda at apo. Sobrang nagpasalamat ang mga matanda sa pagkubukup sa kanila at ng apong si Gel. Dapat kayong mabigyan ng magandang buhay dahil sa pagligtas ninyo sa aking anak. Wika ni Asol. Noon ay inilahad na nito ang sarili. Sakay sila ng puting van na pinagmamaneho ng kanilang driver. Pagdarating nila sa kanilang malaking bahay, ay muling napahanga ang mag-asawang matanda at si Gel. Hindi ito kasing laki ng kaninang mansyon. Ngunit masyadong moderno ang pagkakagawa. Halos gawa sa kristal at ginto ang buong taas ng bahay. Ang mataas na bakod at gate ay gawa sa kristal na may password bago makapasok. Ang remote nito ay konektado sa van na minamaneho ng driver. Ang kanilang driver ay matagal na ring inaasahan nila sa password ng gate dahil isa rin itong engkanto na kinuha ni Asol sa kaharian upang turuang magmaneho. Wala silang katulong na hindi engkanto. Iyon ay upang masigurong walang sekreto at katauhan ng pamilya ang lalantad. Araw-araw ay pinapaalala ni Lorena sa kanya ang kanyang buhay at ang kanyang trabaho bilang isang piloto. Tuwing umaga din ay sinasamahan siya ni Gel na maglakad-lakad sa bakuran ng mansyon upang mabigyan ng ehersisyo ng kanyang katawan. Naitanong ko nga pala kay Lolo Bernabe kung nakapag-aral ka ba ng kolehiyo. Sabi nila hindi raw. Kaya kinausap ko ang mama at papa. Kami na ang magpapaaral sa'yo. Naku, hindi nyo naman kailangang gawin iyon, Kuya Japer. Anong hindi? Alalahanin mo. Alaala na lang yata ako kung sakaling di nyo ako nailigtas. Kaya kami ang may utang na loob sa inyo. Tsaka huwag ka na ring tumanggi. Para naman sa iyo ito. Mas magandang makapagtapos ka. Matanda ng lola't lolo mo. Salamat Kuya Zipper. Tatanawin kong utang na loob ito. Sa totoo lang, gustong gusto ko rin naman talagang mag-aral. Kaso hindi rin naman kaya ng lolo at lola. Gusto ko rin sanang magtrabaho para ako na ang bubuhay sa kanila. Kaya lang, ayaw nilang lalayo ako. Lalo na at matanda na silang pareho. Tama rin naman, matanda na sila. Kaya kailangan niyong sulitin ng oras na magkasama kayo. Wika niya sa dalaga. Naging malapit sila ng dalaga. Araw-araw silang nag-uusap at magkasama. Nakasanayan na niyang kasama ang dalaga. Kaya napalapit na ito sa kanya. Isang umaga habang naglalakad sila ni Gel, ay biglang may bumusina. Mabilis itong binuksan ng isang katulong gamit ang remote control. Isang magarang kotse na kulay puti. Hinintay niyang lumabas ang nasa loob sa pagtataka kung sino ito. Isang matangkad, sexy, at napakagandang babae. Mahaba at kulay ginto ang buhok nito. Halatang artificial o kinulayan lang. Hugis puso ang bibig nito. May mapupungay na mga mata at mahabang pilik mata. Matamis ang ngiti nito sa kanya. Zayper, ang tagal mo namang hindi nagparamdam. Uwi ka nito. Sino ka? Hindi kita kilala. Tanong niya rito. Natahimik ito at nagulat.
Palipat-lipat ang tingin nito sa kanya at kay Gail. May amnesia po siya, ma'am. Hindi po siya makaalala ng kanyang nakaraan. Wika ni Gail. Sino ka naman? Tanong nito. May pagkamaldita ang boses. Ako po si Gail, ma'am. Ako po ang nakakita sa kanya sa dalampasigan na walang malay at sugatan. Kwento ng dalaga. Kung ganoon, salamat sa pagligtas mo sa aking nobyo. Magkano ang kailangan mo para mabayaran kita? Tanong nito. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo kang pera si Gail. Pwede ba? Hindi nga kita kilala. Giit niya. Kasi nga nakalimutan mo na ang tungkol sa atin. Ako si Gwen. Ako ang iyong nobya. Tutulungan kitang maalala lahat ang sa atin. Magpapakasal na dapat tayo. Kwento pa nito. Kinuha nito ang cellphone sa loob ng bag. Kinalikot nito ang cellphone at ipinakita ang larawan nilang dalawa. Nakaakbay siya dito. Natulala siya. Hindi niya alam kung bakit dismayado siya sa kanyang nadiscobre. Bakit siya may karelasyon? Halata rin sa mukha ni Gail ang pagiging dismayado. Ngunit pilit itong umiti. Inutosan ito na Gwen na kumuha ng kanilang merienda. Ngunit mabilis niya itong tinutulan. Pwede ba, Gwen? Huwag mong utosan si Gail dahil hindi siya katulong. Ano pala ang gagawin niya dito? Personal assistant ko siya. Kaya ako lang ang may karapatan na utusan siya. Nagpapatawa ka ba, Zaper? Nobya mo ako. Magiging asawa. Kaya kung sino man ang magiging katulong mo ay katulong ko na rin. Kaya lakad na, Gail. Ikuha mo kami ng orange juice at sandwich. Utos ulit nito. Walang magawa ang dalaga kundi sundin ang utos ng nobya ni Zaper. Hindi niya mawari kung bakit parang nagsiselo siya. Sobrang nagsiselo siya na hindi naman dapat. Hindi pwede. At paanong naging posible? Gayong kakakilala lang niya rito. Hindi niya pwedeng mahalin ang binata. Bukod sa may nobya ito, anong karapatan ng katulad niyang hampas lupa na ibigin ng isang binatang may gintong kutsara ang mga bibig? Napakalayo ng agwat. Habang nagmamadaling kumuha ng juice at sandwich, ay naabutan siya ni Asol. Nakita nitong tila nanginginig ang kanyang mga kamay. Gail, may nangyari ba? Bakit parang kinakabahan ka? Tanong ni Asol. Wala po, Sir Asol. Natatakot lang akong baka mapagalitan ni Ma'am Gwen kapag natagalan ako sa paghahanda ng kanilang makakain. Sagot nito. Gwen? Bakang tanong ni Asol. Opo, ang kanyang nobya. Wala akong alam ba? Kailan nagkaroon ng nobya si Zaper? May ipinakita siyang litrato. Magkaakbay sila ni Zaper. Wika pa ng dalaga. Muling napag-isip-isip ni Asol. Tahimik at masekreto ang kanilang anak. Kaya posibleng may nobya ito na hindi nila alam. Sumama siya sa dalaga habang papunta sa patio. Doon tahimik na naghihintay si Zaper. At tila walang pakialam sa nobya nitong nagsasalita. Ang tagal mo naman, Gail. Ganyan ka ba kumilos? Parang matandang ermitanya ang galawan. Galit na wika ni Gwen. Habang papalapit ito, narinig iyon ni Asol at tila ba hindi nito gusto ang ugali ng dalaga. Ikaw daw ang nobya ni Zaper? Tanong ni Asol. Opo, kumusta po kayo? Kayo po ba ang ama ni Zaper? Tanong nito. Ako nga. At sasabihin ko sa iyo, hindi ko gusto ang tabas ng iyong dila. Hindi mo dapat ginaganyan si Gail. Una sa lahat, utang namin sa kanya ang buhay ni Zaper. Hindi siya utusan sa bahay na ito. Kaya kung pwede, ayokong marinig na pinagagalitan mo si Gail. Pakiusap ni Asol. Pasensya na po, tito. Sanay lang po akong magtrabaho na mabilis ang kilos. Alam mo naman sa mga bilyonaryang gaya natin, di ba? Ang oras ay ginto. Hindi umimik si Asol.
Lalong naging mabigat ang loob niya sa dalaga. Napakataray nito at napakayabang. Paanong nagkagusto si Zephyr sa ganitong uring babae? Kumain ka na. Kaya na, naibigay na ni Gil sa'yo ang inihiling mo. Okay tito. Baka pwedeng magpasalamat ka rin kay Gil. Ako po, magpapasalamat sa isang katulong. Hindi ba pwede? Tsaka, hindi naman siya katulong. Wika ni Asol. Tinitigan ito ng masama si Gil, mula ulo hanggang paa. Napalunok ang dalaga, at ito na ang unang tumangging pasalamatan. Ayos lang po ako, Sir Asol, hindi naman kailangan, tsaka tama po si Mang Gwen. Hindi pwede sa amin ang ganyan. Lahat ay pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Wika ni Asol. Okay, naintindihan ko. Salamat, Gil. Wika nito. Hindi tumitingin at walang kabuhay-buhay. Nailing na lamang si Asol sa naging ugali nito. Sakto namang dumating si Lorena. Pagkababa nito ng kotse ay nakita sila nito, malayo pa lang. Kaya sa kanila na ito dumiretsyong lumapit. Anong meron? Bakit parang may bago dito? Tanong ni Lorena. Mahal, may bisita. Nobya raw ni Zephyr. Wika ni Asol. May nobya ang anak natin? Meron. Siya daw si Gwen. Sagot ni Asol. Hello po tita, ako po si Gwen. Nobya po ako ni Zephyr. Bakit kung kailan may amisya si Zephyr, ay tsaka ka pa nagpakilala? Sigurado ka ba talaga? Kasi hindi ako naniniwala. Diretsyong wika ni Lorena. Pasensya na tita, pero kung duda ka sa relasyon namin, pwede mong silipin ang video namin. Buong loob na wika nito. Hindi nga ito nahiyang ipakita ang malaswang video. Kaya ako narito dahil magsasama na kami ni Zephyr. Pananagutan niya ang ginawa niya sa akin. Wika nito. Walang imik si Zephyr. Wala naman itong balak na takasan ang responsibilidad. Kung totoo talaga na ginawa niya iyon. Hindi nga ito nagpapigil. Sa mansyon ito tumira, ngunit hindi pumayag si Zephyr na magkatabi sila. May sarili itong kwarto kagaya ni Gil at ng lola at lolo nito. Habang lumilipas ang panahon, ay mas lalong naging maayos ang pagkakaibigan nila Zephyr at Gil. Selos naman ang selos itong si Gwen, ngunit hindi nito maipakita. Laging si Gil ang pinag-iinitan ng ulo nito. Bakit ikaw na naman ang nagdala niyan sa kwarto ni Zephyr? Hindi ba sabi ko, ako ang gagawa niyan dahil ako ang nobya? Galit na sumbat nito nang makitang lumabas ng kwarto. May bit-bit na tasa ng kape. Madalas na sumasakit ang ulo ni Zephyr at nito lang ay nilagnat ito ng ilang araw. Si Gil ang nag-aalaga dito dahil marunong itong gumamot gamit ang herbal. Na siyang ipinagselos ni Gwen. Hindi mo dapat pinagseselosan si Gil. Alam mong siyang nag-aalaga sa anak ko. Ano bang alam mo sa pag-aalaga? Tanghali ka na ngang gumigising. Wala ka ring alam na trabaho. Noong huling sinubukan mong gawan ng kape si Zephyr, hindi ba't hindi niya ginalaw? Dahil kasing pait ng pag-uugali mo. Litanya ni Lorena. Nahuli niya ito na pinagagalitan si Gil. Hindi ito makasagot. Ngunit matalim pa rin ang titig nito kay Gil. Pasensya na, mauna na ako. Wika ni Gil. Sip-sip. Galit na bulong ni Gwen kay Gil. Noong dumaan ito sa tapat ng Maldita, hindi na ito pumatol pa. Kagaya ng mga nauna na nitong ginagawa. Pumasok sa kwarto ni Zephyr si Gwen. Sinunda naman ni Lorena sa kusina si Gil. Naabutan nito ang dalaga na umiiyak. Nahabag ang kalooban nito. Kaya nilapitan nito para aluin. Huwag kang paapekto sa babaeng iyon. Wala na talagang mabuting asal na nakatago sa pagkatao ng babaeng iyon. Hindi ko alam kung bakit. Ano ang nagustuhan ng anak ko sa babaeng iyon? Para namang anak ni Satanas ang ugali nun.
Litanya ni Lorena. Pasensya na po, Ma'am Lorena. Hindi lang ako sanay kaya iyakin ako kapag ganito. Baka kasi sabihin niyo ang drama ko. Humihikbing wika nito. Ano ka ba? Wala akong iniisip na ganyan ha. Baka iyan ang nasa isip mo. Ang bait mong bata. Kung pwede nga lang na ikaw na lang ang maging nobya ng anak ko. Hindi na baling hindi mayaman. Hindi naman kailangang mayaman tayo sa mundo eh. Ang mahalaga ay may mabuting ugali. Galing din naman ako sa hirap. Umiling ang dalaga. Nanliliit sa sarili. Nabasa iyon ni Lorena, kaya pinagsabihan niya ito muli. Hindi ka dapat manliit sa iyong sarili, Gel. Mahirap man tayo o mayaman. Pare-pareho lang tayo. Kaya huwag mong isipin na nasa mababa ka. Salamat po, Ma'am Lorena. Napakaswerte ko naman sa pamilyang ito. Minahal ako, kahit hindi naman ako kadugo. Anya, utang namin sa iyo ang buhay ng aming anak. Tandaan mo iyan, Gil. Walang kapantay na halaga iyon. Dahil walang higit na kayamanan sa aming mag-asawa, kundi ang aming anak. Ma'am Lorena, hindi naman kailangang pagbayaran ang ganyang bagay. Kahit sino sa posisyon namin ay ganoon din ang gagawin. Kaya nga hiyang-hiya na kaming makitira dito eh. Nagiging pabigat lang kami sa inyo. Ano ba yan, Gail? Ang mabuti pa ay mag-agahan na tayo. Maaga tayong pupunta sa eskwelahan para makakuha ka ng entrance exam. Sabik na akong makikita kang nakasuot ang tugang itim. Lalo naman kung inoper mo ng isang propesyon na siyang gusto mong maging. Litanya ng ginang. Hindi napigil ng dalaga ang pagyakap sa ginang. Naiyak ito sa sobrang tuwa. Salamat at nakilala ko kayo, Ma'am Lorena. Napakabuti niyo. Kaya kayo pinagpala ay dahil sa sobrang kabaitan niyo sa mga tao. Gaya ng sabi ko sa iyo, galing din ako sa hirap. Kaya alam ko kung gaano kahirap ang buhay ng isang taong kapos sa pera. Saad ni Lorena. Hindi na muling nag-alinlangan si Gail na tanggapin ang alok ng ginang. Tuwang-tuwa rin si Zephyr nang malamang kumuha na siya ng entrance exam. O dapat ang kasama mong kumuha ng exam, kaso ay biglang sumama ang pakaramdam ko. Hindi ko natuloy natupad ang aking pangako. Ayos lang yun, Zephyr. Salamat pa rin. Masaya nga ako kasi magiging nurse ako balang araw. Matutupad ko rin ang pangarap ko na akala ko noon ay hanggang sa guhit lang. Salamat ng sobra, Ma'am Lorena. Salamat sa inyong lahat. Muli niyang wika. Natahimik sila nang biglang pumasok si Gwen. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila nang bigla silang naging tahimik. Anong meron? Tanong nito. Wala naman, sagot ni Lorena. Nagpaalam na ito para pumunta sa banyo. Masama lagi ang modo nito kapag nakikita ang mukha ni Gail. Madalas na si Zephyr ang naghatid sundo sa kanya sa eskwelahan. Kapag naroon si Gwen, ay sumasama rin ito. At madalas ay pinagseselosan si Gail. Dahilan ng laging pag-aaway ng mga ito. Ano ka ba, Gwen? Hindi mo ba naintindihan? Ginagawa ko ito dahil may utang na loob ako kay Gail. Ngayon utang na loob yan, Zephyr. Dahil dyan, kaya hindi tayo makapagpakasal. Anong gusto mong gawin ko? Pakasalan mo ko, Zephyr. Yan lang, upang maging panatag na ang loob ko. Natahimik siya sa sinabi nito. Ngunit bigla ring pumayag nang wala ng malalim na pag-iisip at alinglangan. Para sa ikatatahimik mo, sige, payag akong magpakasal sa'yo. Talaga, Zephyr? Naku, salamat mahal ko. Sa wakas. Sobrang saya nito at napayakap pa sa kanya. Ngunit hindi niya maramdaman ang saya. Tila ba may kulang? Si Gail ay panay ang lunok. Malalim ang lungkot sa mga mata nito. Nagulat din ang mga magulang niya nang sabihin niya sa mga itong magpapakasal na siya.
Nasa tamang edad ka na naman. Kaya hindi na kami tutulpa sa mga desisyon mo sa buhay. Kaya sana naman maging masaya ka. Uwi ka ni Asol. Sana lang hindi mo pagsisihan lahat ng ito. Uwi ka din na Lorena. Parehong hindi masaya ang mga mukha ng kanyang mga magulang. Ngunit itinuloy pa rin niya ang pagpapakasal. Sobrang bilis na mga araw. Kailan lang inihiling ni Gwen na pakasalan na ito ni Zeber. At ngayon ay ang araw na iyon. Hindi maipaliwanag ni Gil ang lungkot na lumulokob sa kanyang pagkatao. Wala ng pag-asa. Tuluyan ng maging pag-aari ni Gwen ang lalaking sa maikling sandali ng pagkakilala niya ay umukit at nagmamay-ari na ng kanyang puso ng paglihim. Gil, hindi ka pa nakapagbihis? Tanong ni Lorena sa dalaga. Hindi po ako sasama, Ma'am Lorena. Ayos lang po ako dito. Nako, hindi pwede. Kailangan mong dumalo. Tiyak akong hahanapin ka ni Zeber. Hindi po ko kailangan dun, Ma'am. Si Gwen ang sentro ng atensyon ngayon ni Zeber. Wala nang iba. Kaya hindi na ako kailangan dun. Mahal mo ang anak ko, ano? Hindi agad nakasagot si Gil. Nagulat ito at alanganing umiiling. Kita mo, kahit tumatanggi ka pero halatang naguguluhan ka sa iyong sagot. Kailan ko pa nakikita ang selos na iyan sa mga mata mo eh? Wika ni Lorena. Hindi napigil ang dalaga ang mga luha. Luha iyon ng kabiguan sa pag-ibig. At hindi niya iyon maitatanggi sa harap ng ina ng lalaking nagwasak ng kanyang puso. Alam mo, Gail, kung pwede ko lang utusan ang anak ko kung sino ang kanyang dapat na pakakasalan, ikaw yon. Ikaw ang gusto ko, anak. Dahil nakikita ko sa iyo ang isang mabuting asawa na siyang malayong malayo na nasa pagkatao ng Gwen na iyon. Litanya ni Lorena. Hindi nila alam na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan ang binata. Hindi alam ni Zeper kung bakit siya nasasaktan nang marinig niyang mahal siya ni Gail. Ramdam niyang tumaba ang kanyang puso nang sabihin ng kanyang ina na ito ang gustong maging asawa niya. Mali ba siya ng inibig? O iniibig nga ba niya ang babaeng pinili niyang pakasalan? Pero kasi, ayon sa kanyang nobya ay matagal na silang magkarelasyon. Ilang taon na. Kaya hindi niya pwedeng sayangin iyon. Kakakilala lang niya kay Gail. Naging attached lang siya dito dahil sa utang na loob. Pero hindi niya mahal ang dalaga. Si Gwen naman, siguro ay hindi lang niya maramdaman ang pagmamahal niya dito. Dahil nga ay nasa amnesia siya. Sinilip niya ang kanyang relo. Konting oras na lang ay magsisimula na ang seremonya. Siya dapat ang naghihintay sa bride. Ngunit sa lagay na iyon, ay tiyak na ang bride ang siyang naghihintay sa kanya. Pagkasakay niya sa kotse, ay binuhay niya agad ang makina nito. Halos paliparin na niya iyon dahil ilang minuto na lang ang naiwan para magsisimula ang seremonya. Kahit gaano kabilis ang takbo ng kotse, ay mas nangingibabaw pa rin ang pag-aalala niya kay Gail. Pinupunit ang dibdib niya na makita itong nasasaktan. Hindi niya namalayan ang isang intersection. May tatawid na isang tinwheeler at hindi niya iyon napansin. Bago pa man siya nakaapak sa preno ng sasakyan, ay nahagip na ng tinwheeler ang ulo ng kanyang kotse. Dahilan para sumemplang ito. Nawalan siya ng malay dahil sa tindi ng pagkabangga. Bumangga ang kanyang ulo sa gilid ng sasakyan. Bago nagdilim ang kanyang paningin, ay bigla niyang naalala ang lahat. Noong araw kung paano bumagsak ang pribadong eroplano na dala niya. Patungo sana siya ng Italia para takasan ng babaeng sobrang nahuhumaling sa kanya. Inabandonan niya ang kanyang condominium unit. Iyon na rin ang huling report niya bilang piloto. Dala niya ang sariling eroplano patungo sa Italia. Matapos magpaalam sa ama at inang si Asol at Lorena.
Ngunit hindi niya sinabi sa mga ito na ang dahilan ay ang babae. Hindi niya matanggap na maging karelasyon ng babaeng sobrang nahumaling sa kanya. At para makuha siya ng gusto, ay nilagyan nito ng gamot ang inumin. Kung kaya't nagawa nito lahat ng mga gusto nitong gawin sa kanya. Nagising siya sa loob ng isang pribadong ospital. May bendahe ang ulo at nasa kanyang tabi ang babaeng kamuntik na siyang malinlang. Si Gwen at tila nababagot at si Gail at ang kanyang ina sa kabila. Nabakas ang pag-aalala. Mabuti at gising ka na, mahal ko. May masakit pa ba sa'yo? Tanong agad ni Gwen. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal, Gwen. Naalala ko na lahat. Nung araw na nangyari iyon sa akin. Umalis ako para lisanin ka dahil masyado ka nang nahumaling sa akin. Ngunit nakasalubong ko na naman si Prinsesa Azure. Siya ang may gawa ng pagkawasak ng eroplano na dinadala ko. Sakay ang prinsesa noon sa isang gintong kumot. Nag-iikot ito sa kalawakan nang biglang mamataan ito ang kanyang dinadalang eroplano. Bumulusok ito ng lipad, palapit sa kanya. Alam niyang ito ang kalaban ng kanilang angkan, lalo na ng kanyang tiya Naida. Dahil minsan na silang napalaban dito. Naging mabangis ito simula noong magpakasal si General Matias at Naida. Bata pa siya ng mga panahong iyon. At sa haba ng panahon, wala itong ginawa kundi ang magiganti sa kanilang angkan. Kahit pa sa tulad niyang inosente. Naalala mo na nga lahat, anak? Tanong ni Lorena. Opo ma, lahat po. Masayang wika niya sabay tingin kay Gil. Hinawakan niyang kamay nito, kaya nagulat ito at napatitig kay Lorena. Hindi ako papayag. Wika ni Gwen. Walang kasal na mangyayari, Gwen. Niloko mo ako. Manluloko ka. Wala tayong relasyon. Ikaw lang ang nahibang sa akin. Hindi ako papayag, Zipper. Akin ka lang. Hindi mo ko pag-aari. Umalis ka na. Alis! Sigaw niya. Biglang lumindol ng malakas. Napakapit sila sa kama. Zipper, kumalma ka. Utos ni Lorena sa anak. Saka lang unti-unting umupa ang lindol. Parehong nagtaka si Gil at Gwen. Sige na, Gwen. Sundin mo na ang anak ko. Utos ni Lorena. Walang paalam na tumakbo palabas ang dalaga sa takot ang mapagtanto nitong may kakaibang katauhan na angkin si Zipper. Makalipas ang ilang sandali, biglang kumalma ang paligid. Ngunit si Gil ay nakatulala at tahimik pa rin. Napansin iyon ni Lorena. Gil, huwag ka sanang matakot sa anak ko. Saad ang ginang. Kung ganoon, totoong may kakaiba sa kanya. Kaya niyang patigilin ang ulan, paangatin ang tubig sa dagat. Nakita ko lahat ng iyon. Oo, Gil. Anak ng engkanto si Zipper. Si Sir Asolmo ay isang engkanto. Pero mababait sila. Matulungin. Katunayan ay 2 foundation na ng mga kabataan ang itinayo ng Sir Asolmo. Para sa mga walang mga magulang at para sa mga may kanser. Ginawa niya ang lahat para sa mga tao. Totoo pala talaga sila. Kaya mo pa kaya akong mahalin? Ngayong alam mo na isa akong anak ng engkanto. Tanong ni Zipper. Iwanan ko muna kayong dalawa para makapag-usap kayo. Sabat ni Lorena. Agad itong umalis. Naiwan silang dalawa. Nakatitig lang siya sa mukha ng dalaga. Naghihintay ng sagot nito. Bakit hindi ka makaimik? Ayaw mo na ako, no? Ang alam ko kasi mahal mo ako. Nagbago na ba lahat dahil sa katauhan ko? Mabilis na umiling ang dalaga. Naguguluhan ito kung ano ang isasagot. Hinawakan niya ito sa kamay at inilapit sa kanyang bibig. Banayad niya itong hinalikan. Kaya pala,
Noon pa lang ay duda na ako sa pagkaramdam ko kay Gwen. Hindi ko talaga siya minahal. At sobrang nagpapasalamat ako na ginawa iyon ni Prinsesa Azure. Dahil kung hindi, hindi ko rin matagpuan ang totoong pag-ibig. At ikaw yun, Gel. Sa kaunting panahon na nagkakilala tayo, alam ko sa sarili ko na minahal kita agad. At sigurado akong itinadhana tayo sa isa't isa. Litanya Molina. Hindi na nito napigil ang sarili. Niyakap siya nito. Akala ko wala nang pag-asa pa. Akala ko hindi na magkaroon ng kasagutan ang aking hiling. Nung magpasya kang magpakasal kay Gwen, nawala na ako ng pag-asa na liligaya pa ang puso ko. Hindi hahayaan ng Panginoon na mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Anya. Iyakap din ng dalaga. Lihim na nagdiwang ang puso ni Gel. Wala ring kapantay ang saya sa puso niya. Sa sobrang pihikan ay natagpuan niya sa hindi inaasang pagkakataon ang kanyang matagal ng pangarap na pag-ibig. Hintayin kong matupad mo ang iyong pangarap. Magpapakasal agad tayo. Walang pwedeng manligaw sa iyo. Dahil akin ka lang. Oo naman, hindi rin ako paligaw sa iba, no? Dahil isa lang ang nagmamay-ari ng aking puso. At ikaw yun. Sabi mo yan ha. Pangako mo yan. Pag may makita akong lalaki na aaligid sa iyo, lagot sa akin yon. Liligpitin siya ng ipo-ipo. Naku, hindi patas yan ha. Paano naman sila na walang kalaban-laban sa iyo? E di, huwag ka nilang pagtangkaan para hindi nila matitikman ang galit ko. Ikaw talaga? Sambit ng dalaga. Baka sa boses nito ang pag-aalala. Napakalas ito sa pagkakayakap sa kanya nang biglang bumukas ang pinto. Halos buong pamilya niya ay naroon para dumalaw. Anong meron? Para naman akong may cancer na stage 4 nito. Ayan ka na naman, Zayper. Nag-alala kami sa iyo ha. Sabat ni Marie. Oo nga, pinsan naming pugi. Pasensya na kung ngayon lang tayo nagkitang muli. Galing pa kasi kami sa US. Minsan lang kasi magkakaroon ng oras na magbanting ang buong pamilya. Sabat ni Mary. Kami rin, Zip. Mabuti at ligtas ka. Saade ni Maria. Kasama ng triplets ang kani-kanilang asawa. Walang tigil ang biruan at tuksuhan na siyang madalas nilang ginagawa tuwing may okasyon. At sama-sama silang naroroon sa mansyon ni Sapiro. Oo nga pala. Kailangan mong magpagaling dahil pupunta tayo sa mundo ng mga immortal. Binyag sa bunsong anak ni Tia Naida. Kailangan tayong lahat doon. Saad ni Mere. Makakarating kami. Sagot niya. Inakbayan pa niya si Gil na kanina patahimik. Kaya doon muli napako ang atensyon ng lahat. Himalang nagkaroon na tayo ng buhay pag-ibig ngayon ha. Abay sa sobrang pihikan mo noon. Inakala ko magiging matandang binata ka na. O di kaya mga diwata o engkantada ang magiging tadhana mo. Hindi ko akalaing isang diyosa sa kagandahang mortal ang iyong magiging kapalaran. Litanya ni Maria. Siya si Gel, Ate Maria, Ate Mary, at Ate Marie. Siya ang nagligtas ng aking buhay. Anya. Naikwento sa amin ni Octaviano at Mary. Nasa US nga kami ng mga panahong iyon. Wala pa kaming oras para lumipad pabalik dahil mahalaga ang nilakad naming iyon. Saad ulit ni Maria. Ayos lang ate. Masaya pa rin ako sa nangyari sa aking buhay. Hindi ko nakilala ang aking tunay na pag-ibig kung hindi ganun ang nangyari. Yun nga lahat tayo hinahabol ng babaeng iyon. Pati mga anak namin. Puro paghihiganti ang nasa kanyang utak pero hindi tumitigil si Rena Naida sa pagtutugis sa kanya. Kailangan na siyang maikulong sa kailaliman ng lupa. Hindi sa isang bangalang dahil lubang mapanganib kapag muli siyang makatakas. Litanya ni Mare. Oo, tama. Sang-ayon ni Maria. Aktibong nag-uusap ang magpinsan at ang kanilang mga asawang sina Diyos
Doc William at Detective Octaviano ay seryosong nag-uusap sa isang sulok ng kwartong iyon. Maya-maya pa ay dumating rin si Sapiro at Criselda, kasama si Asol at Lorena. Naku, parang hindi ospital to ah. Hindi ba kayo nasita sa labas? Tanong ni Zephyr. Pag-aari ito ng pinsan mong si Doc William at Maria. Kaya kahit buong pamilyang pumasok dito, ayos lang. Wika ni Sapiro. Tiyo Sapiro, mabuti at sumama kayo ni Tia Criselda. Anya. Pasensya na pamangkin. Madalas abala sa mga kawang gawa. Ang daming nangangailangan ng tulong eh. Kaya sobrang nakakaparahod ang pamilyang ito. Lahat ay para sa mga simpleng mamamayan. Oo naman. Ito ang ating obligasyon sa mundong ito. Sagot ng Tiyo Sapiro niya. Masayang usapan ng buong pamilya. Napunta na ang usapan sa kanyang pag-aasawa, kaya mas lalong nilamon ng hiya si Gel. Ano ba kayo? Hindi naman minabadali ang kanyang bagay. Saka na yung pag-aasawa sa tamang panahon. Anya. Matapos ang mahabang pag-uusap, ay isa-isa nang nagpaalam ang mga ito. Naiwan si Gel at ang kanyang mga magulang na sina Asol at Lorena. Ngunit makalipas lang ang ilang sandali, ay nagpaalam din ang mga magulang niya. Kaya mag-isa si Gil na nagbabantay sa kanya. Makalipas din ng isang linggo, ay tuluyan na siyang nakalabas ng ospital. Balik trabaho siya bilang piloto. Minsan na nga lang siyang kumukuha ng flight. Magkaibigan ng kanyang ama at ang CEO ng airline company na si CEO Kilian. Kaya't kung kailan lang niya gustong magtrabaho, hindi rin ito ang magiging focus niya balang araw, kundi ang mga Asol's hotels and beaches na magkaroon na ng maraming branches sa buong mundo. Walang ibang mamamahala ng mga iyon dahil nag-iisang anak siya. Katunayan ay paminsan-minsang dinadala siya ng kanyang ama sa iba't ibang branches ng hotel at beach nito upang alam niya kung paano ma-manage ang lahat pagdating ng araw. Lunes, maaga ang pasok ni Gel, kaya nagpasya siyang ihatid ang nobya. Diretso rin siya sa kanyang trabaho bilang piloto. Baka Merkules pa ang balik ko, mahal. Mag-iingat ka lagi dito ha. Tawag ako lagi sa cellphone. Anya. Umango ito. Halik sana siya ngunit bigla itong lumayo. Napangiti lamang siya nang makita itong patingin-tingin sa paligid. Buti na lang at wala pang masyadong mag-aaral. Alam niyang konserbatibo ito at kailangan niyang respetuhin ito. Pasensya na, mahal. Anya. Pasensya rin, Zipper. Hindi ako sanay nahalikan. Lalo naman kapag maraming tao. Baka kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Napangiti siya sa sinabi nito. Nakakahanga para sa kanya ang ganitong ugali ng babae. Ito ang gusto niya sa isang babae. Hinintay niya itong mawala sa kanyang paningin bago siya tuluyang umalis. Ngunit hindi pa man ito tuluyang nakapasok nang biglang may tumakbong lalaki papalapit dito. Pagkatapos ay bigla na lang itong umakbay. Biglang uminit ang kanyang ulo. Nagpupumigla si Gel upang makalayo sa lalaki. Ngunit pinulupot ng lalaking ito ang kamay sa leeg ng kanyang nobya. Sa galit niya ay agad niyang binato iyon ng enerhiyang galing sa kanyang mga mata. Tila na kuryente ang lalaki, kaya bigla nitong nabitawan si Gel. Nangisay ito kaya nagulat si Gel at napalingon sa kanya. Kinindatan niya ito at pumasok na pabalik sa kanyang kotse. Naiwang nakatitig si Gel sa kanya habang paalis ang kanyang kotse. Tsaka lang tumigil ang pagningisay nito nang mawalan ito ng malay. Makalipas ang 3 araw, 10:00 na siyang nakauwi sa mansyon. Hinihintay siya ni Gel kahit pa sinabi niya dito na gagabihin siya ng uwi. Papasok pa lang ang kotse sa loob ng gate, ay tanaw niya itong nakatingin sa kanya mula sa harap ng pintuan ng mentor. Pagkatapos siyang maigarahe ang kotse, ay agad siyang nag-teleport patungo sa harapan ng dalaga.
Muli na naman itong nagulat. Paano mo nagawa yun? Ikaw ba talaga yan? Nakakatakot ka naman. Pareklamo ng dalaga. Niyakap niya ito. Akala niya ay muli na naman siya nitong itulak. Ngunit himalang pinabayaan lang din siya nito. Engkanto ang nananalaytay na dugo sa akin. Kaya marami akong pwedeng gawin. Kaya mo ginawa kay Kevin ang bagay na iyon. So, Kevin pala ang pangalan ng bastos na lalaking iyon. Lagi ka bang binabastos ng lalaking iyon? Marami pa ba sila? Kasi bibigyan ko silang lahat ng leksyon. Ano ka ba? Hindi mo kailangang gawin yan, Zipper. Paano kung tuluyang naparelasya ang katawan ni Kevin? Siyempre, resulta na iyon ng kanyang masamang ginawa. Nailing ito kaya muli niyang niyakap. Sinubukan niya itong halikan muli, ngunit bigla itong umatras ulit. Nandidiri ka ba sa akin? Hindi ganoon, Zipper. Siyempre nasa labas tayo. Paano kung may makakita sa atin? Nakakahiya. Lalo na kapag mga magulang mo ang nakakakita sa atin. Bakit? Natural lang yan sa nagmamahalan. Natural ka dyan. Halika na at nakahanda na ang mga pagkain sa mesa. Uwi ka ng dalaga sabay hila sa kanya. Walang magawa si Zipper kundi ang sumunod na lang. Bigla rin siyang nagutom nang malang mahap ang bango ng nilutong ulam ng kanyang nobya. Ito ang paborito niyang sisig na seashells. Una niya itong natikman sa isla noong may amisya pa siya at hindi pa nahanap ng pamilya. Ang alam niya ay paborito din ito ng dalaga. Ikaw na talagang perpektong asawa para sa akin. Sana lang hindi ka magbabago, mahal ko. Wika ni Zipper. Sana lang din kaya mo kong hintayin hanggang sa makapagtapos ako ng aking kurso. Wika ng dalaga. Lagi kitang hihintayin at hindi ako magsasawa, mahal ko. Sagot niya. Tatatayo lang nila mula sa paghapunan nang mamataan nila ang isang nilalang na dumaan sa dingding na nasa harapan ng kanilang bahay. Ano yon? Tanong niya. Hindi ko rin alam, parang may kakaiba. Hindi niya iyon masyadong nakita, ngunit para iyong porma ng aso ang muka, ngunit naglalakad na parang tao. Sa pagtataka niya ay lumabas siya ng bahay upang sundan iyon patungo sa likod ng bahay. Saan ka pupunta? Tanong ni Gel. Susundan ko lang. Sama ako. Wag, baka mapahamak ka, mahal ko. Zipper, sabi mo nga diba engkanto ka? Kayang-kaya mo akong protektahan. Wala siyang magawa kundi dalhin ang dalaga. Tiwala din siya na sakaling masamang nilalang iyon ay kaya niyang protektahan ang nobya. Hinawakan niya ito sa kamay habang paikot sa likod ng mansyon, kung saan nila ito nakitang papunta. Paakyat ito sa mahabang punong kahoy. Walang duda. Tao ito pero isang aswang. Agad niya itong hinila gamit ang kanyang kapangyarihan. Tila ba may angking magnet ang kanyang mga palad, at nang hilahin niya ito, ay wala itong kahirap-hirap na nakuha at bumagsak sa kanilang mismong harapan. Parang awan niyo na, huwag niyo akong saktan. Hindi na ako magiging perwisyo. Ganito lang talaga ang katauhan ko. Pagmamakaawa nito. Kung ganoon, ipakita mong tunay mong anyo. Utos niya. Matagal bago ito pumayag. Ilang ulit pa niya itong tinakot bago ito nagdesisyon na lumantad. Lolo Barnabe? Halos sabay na sambit nila Gel. Kita rin ang gulat sa mukha ng kanyang nobya. Hindi ito makapaniwala. Lolo, totoo ba ang lahat ng nasaksihan ko? Isa kang aswang? Tanong ni Gel. Patawarin mo ko, Apo. Patawad kung naitago ko ito sa iyo. Alam ba ni Lola na isa kang aswang? Oo, Apo. Matagal na at tanggap niya. Kahit pa tumanda kaming walang anak, ay hindi niya ako iniwanan. Nagulat siya at lalo naman si Gel. Walang anak? Paano kayo nagkaapo? Paano niyo ako naging apo? Tanong ni Gel.
May himig pagdududa sa boses nito. Patawad, Apo. Nakita ka lang din namin sa ilalim ng isang punong balete. Ako ang nakakita sa iyo. Noong isang hating gabing nagising ang katawang halimaw ko. Pagtatapat ng diretsyo ng matanda. Wala na itong inilihim pa. Natulala si Gil. Hindi makapaniwala. Kung hindi niya ang mga ito pamilya, sino? Saan niya hahanapin ang kanyang totoong pamilya? May kinuha ito sa tagiliran. Parang habak ngunit kulay itim na batong hugis unan. Ngunit silaki ng hintuturo. Ang bigis nito ay isang kadinang ginto. Ngayon lang niya ito nakita dahil nakatago iyon sa baywang ni Lolo Bernabe. Ang bagay na ito ay pag-aari mo. Tiyak akong ito ang makakasagot sa pagkatao mo, Apo. Tinanggap niya iyon ng iniabot ni Lolo Bernabe. At papaano ay kumakapit siya sa pag-asa na balang araw ay malalaman niya ang kanyang pinagmulan. Iniwan nila ito at pumasok sa loob ng mansyon. Nakatulala pa rin si Gil, kaya si Zephyr na mismo ang umakay sa kanya papasok sa loob. Huwag mo nang problemahin yon. Ang mahalaga nandito kami. Saka minahal ka rin nila Lolo at Lola. Kahit ganaon ang pagkatao ni Lolo, hindi kanya ginawang karne noong mga panahong iyon. Kaya pasalamatan mo pa rin siya. Wika ni Zephyr. Makikita ko pa kaya ang aking mga magulang? Paano? Tanong ni Gil. Makikita mo pa. Tiwala lang. Habang kinakalikot nito ang kaninang itim na diamante na tila anting-anting, ay biglang nagliliwanag ang bintana ng kwarto ni Zephyr. Napakalakas na kidlat na tila ba ay yumanig ang buong kalupaan matapos ang dagundong at kidlat. Biglang nabuksan ang diamante na may lamang kristal na nagliliwanag sa loob. At tila ba ay iyon ang umakit sa inariya ng kidlat. Wala pang ilang minuto nang may biglang bumungad sa kanilang harapan. Isa iyong diwata at sobrang ganda. Emosyonal itong nakatitig kay Gil. Sino ka? Tanong ni Gil. Tahimik na nagmamasay si Zephyr. Kinikilates kung totoo nga ito sa sarili. Ako si Prinsesa Amari. At ikaw ang aking anak, ang nawawala kong prinsesa. Wika nito. Nagulat ito sa naging sagot ng engkantada. Maging si Zephyr ay nagulat. Hindi rin niya inasahan na hindi normal ang nobya. Wala siyang nakikitang kakaiba dito. Para sa kanya, ordinaryo lang ito. Paano mo ko natuntun? Biglang tanong ni Gil. Dahil ang habak na diamanting itim ang siyang maging gabay para mahanap kita pagdating ng araw. Pinagkalooban ko iyan ng kapangyarihan na dapat kung mabuksan man iyan ay ikaw lang dapat makabukas upang makilala kita agad. Naging mabisa, anak. Pagkatapos ng ilang taon, patawarin mo ko, anak. Hindi ko gustong itakas ka sa mundo ng mga tao. Ngunit lubhang napakadelikado kapag dinala kita sa kaharian. Pinapatay ang mga sanggol na babae dahil ayaw ng amang hari. At wala akong magawa kundi ang itakas ka. Nagpasalamat ako at may nakakita sa iyo at kumupko. Patawarin mo ko, anak. Hindi siya sumagot. Hindi niya matanggap. Pagkatapos ba ng maraming taon? Ngunit pagkaramdam niya ay pinaglalaroan lang siya ng tadhana. Pasensya na pero naguguluhan pa rin ako. Hindi kita pipilitin pero sana darating pa ang araw na makasama pa rin kita. Makabawi man lang ako sa mga pagkukulang ko sa iyo, anak. Malungkot na wika nito. Matagal na tinitigan nito ang engkantada. Pagkatapos ay parang kanitong sinabi na hindi pa ito makapagdesisyon. Masyado pa itong naguguluhan sa biglang pagsipon nito sa buhay ni Gil. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ko mapatawad at matanggap mo ako sa iyong buhay. Wika nito. Araw-araw nga itong naglalaan ng oras para makausap si Gil.
May pagkakataon pa na pinapasyal nito sa kaharian si Gale, ngunit kasama si Xavier. Hindi umaalis si Gale kung hindi kasama ang nobyo. Sa unang pagkakataon ay sobrang hanga ni Gale sa ganda ng palasyo na pag-aari ng kanyang ina. May pamilya na ito. May 2 anak na engkanto. Ngunit hindi nito pinapansin si Gale. Tila hindi na mga ito tanggap na may kapatid ang mga itong mortal. "Huwag mo silang pansinin, anak. Naninibago lang ang mga iyan. Darating ang araw na matatanggap ka rin nila bilang kapatid." Hindi sumagot si Gale. Hindi rin naman siya namimilit na ituring na pamilya ng mga ito. "Mawalang galang na po pero gusto ko sanang umuwi na," paalam niya. Hindi rin siya pinigil ni Prinsesa Amere. Ngunit umaasa itong babalik siya para makapag-banding ulit sila. Tumango si Gale. Bukas rin ang kanyang utak para kilalanin ang kanyang totoong pamilya. Balang araw ay hindi niya sigurado, baka matanggap na niya at matanggap rin niya ang mga ito. Araw ng binyag ng bunsong anak ni Reyna Naida. Kailangan nilang dumalo dahil matagal na itong nakaplano. Muli na namang nagtitipon-tipon ng buong angka ni Argos, sina Sapero at Criselda, ang triplets na si Maria, Mary at Marie, at ang mga asawa at anak ng mga ito, sila Tika at Eric, Asol at Lorena. At silang magdobya na balang araw ay magiging tunay din na mag-asawa. Masaya ang naging pagtitipon. Kompleto ang buong pamilya. Mas naging maganda ang kaharian sa pamumuno ni Naida. Napakaraming koleksyon ng mga mamahalin at gintong mga banga. Ang daming ganap sa pagtitipon na iyon. Isa na rito ang asaran at tuksuhan. Sabik rin ng mga ito na makitang ikakasal si Xavier at Gale. Makalipas ang 4 na taon, isa ng ganap na nar si Gale. Masayang dumalo ang kanyang lolo Bernabe at lola sa kanyang pagtatapos. Matagal na niyang tanggap ang pagkatao ni Lolo Bernabe. Utang pa rin niya dito ang kanyang buhay. At hanggang sa hininga ng mga ito, ay hindi niya iiwan ang 2 matandang kumupkop sa kanya. "Ngayong tapos ka na sa pag-aaral mo, handa ka na bang pakasal sa akin, gaya ng napag-usapan natin?" tanong ni Xavier. "Oo naman. Kahit anong oras ay handa akong magpakasal sa iyo, Xavier," sagot nito. Sobrang saya ng binata. Agad na pinag-usapan ang petsa ng kasal. Inimbita na rin nila ang totoong ina ni Gale. Napaka-enggrande ng kasalan. Ang daming bisita, may engkanto at mortal. "Napakaganda naman talaga ng asawa ko," wika ni Xavier. Nang makasalubong si Gale sa harap ng altar, haharap na silang dalawa sa pari. Pagkatapos ng seremonya ay resepsyon na. Doon ang maraming programa, gaya ng sayawan, isang kasalan na hindi malilimutan ni Gale sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang buwan ng kanilang pagsasama ay nagbunga agad ang kanilang pagmamahalan. Isang sanggol na lalaki ulit. Sobrang saya na ibinalita iyon sa buong angkan. Bagong pamilya ang isa sa mapagmamalaki sa angkan. Naging matured na ang pag-iisip ni Gale ng mabuntis. Nipatawad na rin niya ang kanyang totoong ina. Samantalang, gustong lumayo sa kanila ni Lolo Bernabe at ng asawa nito. Walang magawa si Xavier dahil masyadong mapilit. Kaya sa huli, ay hinayaan na lang nila ito. Pero binigyan nila ng malaking halaga ng pera na kahit mamamatay na sa katandaan ng mga ito, ay may magagamit pa ring pera. "Napakaswerte talaga namin sa apo naming si Gale. Dahil sa kanya, naging magaan ang aming buhay na mag-asawa. At ngayon ay naging masagana pa," wika ng matandang babae. Naiiyak itong nakatingin kay Gale at Xavier. Nangako ang mga itong bibisita lagi. Samantalang, ibinalita rin sa buong angkan na nahuli na si Prinsesa Azure. Mas naging panatag na ang buong angkan dahil wala nang banta sa kanilang mga buhay. Patuloy na lumalaki ang angkan at ikinatutuwa iyon ni Argos. Iyon ang kanyang pangarap noon, ang magkaroon ng lahing mortal.
Hindi niya akalaing lumaki ng ganoon ang kanilang angkan. At posibleng dadami pa ng dadami sa paglipas ng mga taon. Iba-ibang kwento ng buhay, iba-iba ng kapalaran. Ngunit sa huli ay iisa lang ang layunin. Ang gumawa ng mabuti sa mga mamamayan, sa mga mortal at mga immortal man. Wala nang nagiging problema ang buong angkan kapag may pagtitipon ay laging kumpleto at hindi rin nagkukulang si Argos sa pangangaral sa lahat na dapat ang buong angkan ay nagdadamayan. Ganito dapat sa mundo natin, kultura na hindi natin dapat kalimutan at baliwalain. Dahil malaking bagay sa isang angkan ang nagkakaisa at nagdadamayan. Ito po ang panghuling kwento sa naging angkan ni Argos. Hindi na natin susundan kasi masyado ng maraming nangyayari. Maraming salamat po at huwag kalimutan mag-order ng kape. Alright.